Kabababa lang ng himala, 5,000 tao ang nabusog mula sa 5 tinapay at 2 isda. Nakita ito ng mga alagad sa sarili nilang mga mata. Sila ang namahagi ng tinapay, sila rin ang nagtipon ng mga natira. 12 basket ang napuno. Dapat sana ay sapat na iyon upang tumibay ang kanilang loob. Ngunit hindi pa tapos si Jesus sa kanila. Agad niya silang pinasakay sa bangka at pinauna sa kabilang pampang. Walang paliwanag, walang pag-aalinlangan. Umalis lang sila. At habang sila ay papalayo sa tubig, si Jesus naman ay umakyat sa bundok upang manalangin mag-isa. Mabilis na dumilim, nawala sa paningin nila ang tabing dagat, at ang malawak na karagatan ay bumalot sa kanila. Noong una, hangin lang, pagkatapos ay lumakas, hanggang sa maging walang tigil. Nagsimulang umalon ng malakas ang tubig, humahampas sa bangka, inaalog ito mula sa isang gilid, patungo sa kabila. Mahigpit na hinawakan ng mga alagad ang mga sagwan, hinihila ito ng buong lakas. Paulit-ulit, pero wala silang nararating. Salungat sa kanila ang hangin. Lumipas ang mga oras. Nasusunog ang kanilang mga braso. Nangangalay ang kanilang mga katawan. Lumalakas ang kanilang takot. Sanay sila sa dagat. Mga mangingisdang kabisado ang mga tubig na ito. Pero ito, iba ito. Ang bagyong ito ay hindi pangkaraniwan. Para itong isang bagay na hindi nila kayang talunin. Malalim na ang gabi, ika-4 na pagbabantay ng gabi. Sa pagitan ng pagod at panghihina ng loob, may nakakita, isang anyo na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Hindi lumalangoy, hindi nakikipaglaban sa alon. Naglalakad, akala nila ay niloloko sila ng kanilang mga mata. Ngunit papalapit ang anyo, hakbang sa ibabaw ng nagagalit na alon. At sinakop sila ng matinding takot. Multo! Sigaw nila. Naghalo-halo ang kanilang mga tinig sa takot. Kumalat ang pangamba ng mas mabilis pa kaysa sa bagyo. Dahil ang kanilang nakikita ay hindi may paliwanag. Pagkatapos, sa gitna ng hangin, sa gitna ng kaguluhan, may isang tinig, malinaw, matatag, hindi natitinag. Palakasin ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Saglit na tila tumigil ang lahat. Hindi nawala ang takot, pero may nagbago. Dahil nakilala nila ang tinig na yon. Siya iyon. Sumagot si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Walang pag-aalinlangan ng tugon. Halika, isang salita lang, pero sapat na yon. Umakyat si Pedro sa gilid ng bangka. Umiihip pa rin ang hangin. Humahampas pa rin ang alon. Walang nagbago sa bagyo. At gayon pa man, humakbang siya palabas. Tumapak ang kanyang paa sa tubig at hindi siya lumubog. Isang hakbang. Isa pa. Si Pedro ay naglalakad sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit maya-maya, napansin niya ito, ang hangin, ang alon, ang bagyo sa paligid niya. At biglang bumalik ang realidad. Pumasok muli ang takot, mas matindi kaysa dati. At sa sandaling iyon, siya ay nagsimulang lumubog. Panginoon, iligtas mo ako. Agad na iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Walang pag-aalinlangan, walang pagkaantala, iniahon niya si Pedro. Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya. Bakit ka nag-alinlangan? Walang galit, walang pagtanggi, katotohanan lamang. Dahil si Pedro ay nakalakad na sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang takot ang nagpalayo ng kanyang paningin kay Jesus. Magkasama silang umakyat sa bangka at pagkapasok nila, tumigil ang hangin, bigla na lang, tumahimik. Ang dagat na kanina'y nagngangalit ay naging payapa. Wala na ang bagyo, napatitig ang mga alagad kay Jesus sa tubig sa lahat ng nangyari. Nakakita na sila ng mga himala noon, ngunit ito, iba ito. Ito ay kapangyarihan laban sa bagyo mismo. Laban sa mismong batas ng kalikasan.
Dahan-dahan sila ay lumuhod at sinamba siya. Tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Nakakita na naman sila ng himala, ngunit nananatili ang tanong, ano ang mangyayari kapag ang pananampalataya ay humarap sa takot? Ano ang itsura ng bagyo mo ngayon? Trabaho ba na parang walang usad? Pressure na patuloy na tumataas? Mga responsibilidad na hindi natatapos? At kapag pakiramdam mo ay wala nang nangyayari, saan napupunta ang focus mo? Sa problema ba? O kumakapit ka sa mas malakas kaysa sa takot? Dahil minsan, hindi ang bagyo ang problema, kundi kung saan ka nakatingin. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag mong sarilihin. Mag-iwan ka ng comment o mag-message. Ipapanalangin namin ang pangalan mo. At kung gusto mong suportahan ang page na ito, maaari kang magpadala ng stars. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga ganitong kwento. Sama-sama tayong lumakad kahit may bagyo.